Ang lahat ng tao sa terminal ay nakalimot sa kanya. Maliban sa isang aso, araw-araw sa loob ng 10 taon, siya ay naghintay. At nang malaman ng mga tao kung bakit, marami ang hindi napigilang umiyak. Sa isang maliit na bayan sa Cebu, may isang lumang terminal ng bus na naging saksi sa libu-libong paglalakbay. Doon naghihiwalay ang mga pamilya. Doon nagsisimula ang mga bagong buhay. At doon din nagtatapos ang maraming kwento. Sa gitna ng ingay ng mga bus, sigawan ng konduktor at yabag ng mga pasahero. May isang upuan sa gilid ng terminal na may tahimik na alaala. Doon madalas nakaupo noon si Mang Jose. Si Mang Jose ay isang matandang lalaki na halos araw-araw makikita sa terminal. Simple lang ang kanyang buhay. May maliit siyang tindahan noon sa palengke. Pero nang tumanda na siya, mas madalas na lang siyang pumupunta sa terminal upang magpahinga at manood ng mga taong dumarating at umaalis. May kasama siyang palagi, isang aso. Ang aso ay may kakaibang balahibo, may mga puti at itim na marka sa katawan. Parang pinagtagpi-tagpi ang kulay nito. Kaya tinawag ni Mang Jose ang aso na Tagpi. Kung saan pupunta si Mang Jose, nandoon si Tagpi. Kapag nakaupo si Mang Jose sa terminal, nakahiga si Tagpi sa paanan ng kanyang upuan. Kapag kumakain si Mang Jose ng pandesal at kape, binibigyan niya ng maliit na piraso ang aso. At kapag tumatawa ang matanda sa kwento ng mga driver, kumakawag naman ang buntot ni Tagpi. Kilala sila ng mga tindera sa terminal. Si Mang Jose at ang aso niya, sabi ng iba. Para na silang bahagi ng lugar, isang matanda at ang kanyang tapat na kaibigan. Ngunit dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang umaga, hindi dumating si Mang Jose sa terminal. Nagtaka ang mga tindera, nagtaka ang mga driver. Pero may isang nakapansin agad, si Tagpi. Buong araw siyang naghintay sa parehong upuan, nakatingin sa daan. Parang may hinihintay. Kinagabihan, dumating ang balita. Si Mang Jose ay pumanaw na sa kanyang bahay matapos ang matagal na sakit. Ang pamilya niya ay dumating upang ayusin ang mga bagay. At kinabukasan, umalis din sila. Ngunit may isang naiwan sa terminal, si Tagpi. Araw-araw siyang bumabalik sa parehong upuan. Ang upuan kung saan dating nakaupo si Mang Jose. Tahimik lang siya, nakatingin sa daan. Parang inaasahan niyang babalik ang kanyang amo. Sa una, akala ng mga tao ay lilipas din iyon, na balang araw ay aalis din ang aso. Pero hindi, lumipas ang mga linggo, naging buwan at naging taon. Tuwing umaga ay nakikita ng mga driver si Tagpi sa parehong lugar. Nakaupo sa tabi ng upuan, tahimik. Parang nagbabantay. Kapag umuulan, sumisilong siya sa ilalim ng upuan. Kapag mainit ang araw, nakahiga siya sa lilim ng poste pero hindi siya umaalis sa terminal. May mga taong nagbibigay sa kanya ng pagkain. May mga batang naglalaro sa kanya. Pero pagkatapos ng lahat, babalik pa rin siya sa parehong upuan. Isang araw, may batang babae na dumaan sa terminal kasama ang kanyang ina. Napansin niya ang aso. "Ma, bakit nandito siya lagi?" tanong ng bata. Napatingin ang isang matandang driver na pabuntong hininga siya. At saka mo lang maiintindihan kung gaano katapat ang aso kapag narinig mo ang kwento niya. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano naghihintay si Tagpi. Kung paano hindi siya umaalis sa upuan ng kanyang amo. Kung paano araw-araw umaasa siyang babalik si Mang Jose na tahimik ang bata. Tiningnan niya ang aso at dahan-dahan siyang lumapit. Hinaplos niya ang ulo ni Tagpi. "Babawi siya," sabi ng bata. Lumipas pa ang maraming taon, unti-unting tumanda si Tagpi. Pumuti ang kanyang balahibo, mabagal na siyang maglakad. Pero kahit mahina na, bumabalik pa rin siya sa parehong upuan. Isang araw, may reporter mula sa lokal na dyaryo ang nakarinig sa kwento niya. Isinulat niya ito at kumalat ang kwento sa buong bayan. Maraming tao ang dumating sa terminal para makita ang aso na naghintay ng 10 taon. May mga nagdala ng pagkain, may nagdala ng kumot. May mga voluntaryong nag-alaga sa kanya. Pero kahit may mga gustong umampon sa kanya, hindi siya umaalis sa terminal. Doon siya naghihintay. Kung saan huling nakita ang kanyang amo. Hanggang sa isang tahimik na hapon, napansin ng mga tindera na hindi gumagalaw si Tagpi. Nakahiga siya sa parehong upuan. Ang upuan kung saan dating nakaupo si Mang Jose. Tahimik siyang pumikit
At doon, siya namatay. Ang buong terminal ay naging tahimik. Maraming tao ang napaluha, ang mga driver, ang mga tindera, kahit ang mga pasaherong hindi pa siya kilala. Nagpasya ang mga tao sa terminal na gumawa ng maliit na alaala para sa kanya. Naglagay sila ng maliit na plaka sa tabi ng upuan at nakasulat doon, "Para kay Tagpi, ang asong naghintay ng 10 taon para sa amo niyang minahal niya hanggang sa huli." Hanggang ngayon, kapag dumadaan ang mga tao sa terminal na yon, may ilan na nagsasabing parang may nakikita silang aso na nakaupo sa tabi ng upuan. Tahimik lang. Nakatingin sa daan. Parang naghihintay. Dahil minsan, ang tunay na loyalty ay hindi nasusukat sa dugo o pamilya. Minsan, ito ay nagmumula sa isang pusong kayang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Kung ikaw ang nasa terminal na yon, ano ang mararamdaman mo kapag nakita mo ang aso na naghihintay ng 10 taon? At kung may isang nilalang na naging tapat sa iyo, naipakita mo na ba kung gaano mo siya pinahahalagahan?